Kaunlaran sa Bangsamoro. Tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob at labas ng rehiyon ng Bangsamoro. Magbibigay kaalaman sa mga isinusulong, ginagawa at nagawang kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes sa official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN at Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala jami'an wa barakatuh. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga minamahal na mga Bangsamoro, no? At syempre piyotamagan po sa mga kapatid naming indigenous people sa lahat-lahat ng tumatangkilik sa ating programa at sumusubaybay sa ating programang Kaunlaran sa Bangsamoro. Isa pong malusog na pagbati ng magandang hapon sa inyong lahat. Sa ngalan mga kabangsamoro ng BMN Technical Team, sa pangunguna po yan ni Executive Director Mampay Diaz Samanudi Ahmad. Siyempre yung ating mga kagapay sa technical control, si Sir Hassan Din Singgon at Ustad Mohamedin Gumaga Sulaiman. Pinapasalamatan din natin mga ka-network ang Peace Security and Reconciliation Office o PSRO. Under po yan sa Office of the Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim. At syempre ngayong araw ng Martes, May 28, taong 2024, ako pa rin ang inyong host, ang inyong anchorman mga kabangsamoro. Kabangsamoro mo, ka-network mo, si Datomin Neskak. Sa pagpapatuloy ng ating talakayin mga kabangsamoro, programa pa rin at serbisyo pa rin ng Ministry of Interior and Local Government, yung ilang mga activity ang kanilang ang ating i-highlight mga kabangsamoro. Siyempre nandyan po yung kanilang minister ng MLG, si Attorney siya Eliza Dumama, maraming salamat Programa ng MLG mga kabangsamoro, yung fiscal year 2024 mga kabangsamoro. The Ministry of Interior and Local Government is presently immersed in its operational plan and budget finalization workshop. Doon po yan ginanap po yan sa Emador Hotel, ang Convention Center sa lungsod ng Cotabato City. At syempre, araw po yan ng February 3, taong 2024 at kasama po na dumalo dyan mga kabangsamoro yung mga service directors, Division Chief and Provincial and Assistant Provincial Directors mga kabangsamoro, at syempre mga SGA Field Administrator and Planning Officer for the Comprehensive Discourse on Plans and Budget Allocation for the upcoming year mga kabangsamoro. At syempre nandyan po ang Ministro ng Ministry of Interior and Local Government, si MP Attorney siya Eliza B. Dumama Alba mga kabangsamoro. At kanya pong welcome all participants and emphasize the importance of the budget. At syempre, kanya pong sinabi, the budget is the primary instrument which gives life to the aspiration of the Bangsamoro government. If done right, kanya po yung sinabi, it is one of the major mechanisms in which government can uplift the life of Bangsamoro people. Yan po yung kanyang quote mga kabangsamoro sa araw na yan. Kung gaano kaimportante yung tinatawag na pagbabudget. Important of budgeting in the Bangsamoro Sanbang Ahensya. At syempre kanya rin sinabi mga kabangsamoro, bilang pagbibigay diin, we are guided by our strategic objectives, strategic objectives and the rule of ministry in the overall goals, under the Bangsamoro Development Plan. Yan po yung BDP mga kabangsamoro. At kanya pong sinabi dyan yung mga important of transparency and accountability in procurement processes, stating doon sa mga critical in eliminating elements that contribute to corruption and promoting progresses and bolstering public confidence to the governance processes mga kabangsamoro.
So, yun yung pong binigyang diin na napaka-ingatan, dahil lalong-lalo na dun magpo-fall sa tinatawag na corruption. At syempre, kanya rin sinabi mga kabangsamoro, a sound fiscal policy must be complemented with proper planning and wise spending, with utmost consideration of ultimately benefiting the Bangsamoro people, So, binigyang diin ni Minister ng MILG na dapat talaga ay magiging wise doon sa kung saan ilalaan o gagamitin yung budget mga kabangsamoro. At least kanyang sinabi na yung pinaka-importante doon ay yung magkakaroon ng pakinabang ang lahat ng mamamayang Bangsamoro. And kanya rin sinabi dahil siya po ay bagong halal mga kabangsamoro, as I'm new in the ministry, I would like to once again ask for your understanding, support, and cooperation to make things work. Siyempre, yung to do things on time and to ensure transparency and accountability, mga kabangsamoro. At sure ako na napakagandang magkaroon ng bawat tao, empleyado ka man o anumang task mo mga kabangsamoro ay talagang mayroong tinatawag na accountability. At yan po yung kanyang sinabi mga kabangsamoro. At the event ensured with Director General Engineer Khalid S. Dumagay mga kabangsamoro leading a discussion on the project development matrix. At syempre yung segment mga kabangsamoro provided insight to the complex process of project development aligned with the ministry overarching goals mga kabangsamoro. So nabanggit po natin na marami pong dumalo dyan mga participants mga kabangsamoro, yung mga division based on services ng mga division and field offices and actively applied the project development matrix at syempre yung mga logical framework mga kabangsamoro. So in collaboration po yan doon sa mga nabanggit natin mga service director at iba pang mga ahensya mga kabangsamoro. Samantala mga kabangsamoro, programa pa rin ng the Ministry of Interior and Local Government has taken significant stride toward digitally enabled future and pivoting to e-services for all transaction mga kabangsamoro. Yan po yung the integration of dependent information and communication technology. So importante po yan. Siyempre alam na natin ang panahon natin mga kabangsamoro na talagang pinaka-powerful at pinakakailangan ngayon ito yung tinatawag natin ng mga teknolohiya at nandyan na po yung social media. At syempre yan po yung Information and Communication Technology o ICT mga kabangsamoro ay pinagtibay pa ng MILG. At syempre yan po mga kabangsamoro ay sinuportahan din na United Nations Development Program yung UNDP, Localizing E-Governance for Accelerated Provision of Service yung LEAP program mga kabangsamoro. At yung mga nasa ministro yung si Interior and Local Government Ministry Attorney MP Sha Eliza B. Dumama Alba, siya po yung nag-spearheaded the distribution of essential equipment mga kabangsamoro. So ibig sabihin ay nagkaroon po sila ng mga distribution ng mga equipment mga kabangsamoro. At yung momentous initiative ay isinagawa po yan mga kabangsamoro during the operational plan and budget finalization workshop. Doon din po yan sa M. Manor Hotel Convention Center ng lungsod ng Cotabato City. At syempre present po dyan mga kabangsamoro si Deputy Minister Dr. Ibrahim P. Ibay. Nandiyan din po mga kabangsamoro ang Operation and Management Services Director Pausia R. Abdullah and Information System and Technology Management Division Chief si Chief Abdullah U. Linga alongside the ministry to supervise the distribution targeted at MLG field offices in strategic doon sa mga provinces and cities na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Siyempre, mga recipient, mga kabangsamoro of this cutting-edge equipment include the mainland provinces
Nandiyan na po yung Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, and Lanao del Sur, as well the island provinces ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at bilang karagdagan yung mga cities mga kabangsamoro ng Cotabato City. At syempre yung Marawi and Lamitan City mga kabangsamoro, along with the special geographic area in the region, para po doon sa the implementation of innovative instrument to catapult their activities in the digital age mga kabangsamoro. Panahon po tayo yan mga kabangsamoro ng digital age ay talagang kailangan mga kabangsamoro. So, according sa nabanggit natin kanina, meron pong mga distribution ng mga laptop, conference equipment underwent a comprehensive upgrade to facilitate meeting, whether conducted online or in person mga kabangsamoro across various offices ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Siyempre, naasahan mga kabangsamoro yung foster and effective communication and collaboration, enhancing the overall efficiency of the ministry's operation. Yan po sa pangunguna mga kabangsamoro ng Ministry of Interior and Local Government. Ayan, panoorin naman natin mga kabangsamoro yung video highlight para sa halalang May 2025 election. Halalang Bangsamoro. Abdul, di ba rehistrado ka na? Pwede ka nang bumoto sa kauna-unahang BARM parliamentary election sa 2025. Inshallah, Fatima. Curious lang ako, ano bang pinagkaiba ng botohan sa BARM ngayong 2025 at ARMM noon? Medyo magkaiba nga. Sa ARMM noon, Regional Governor, Regional Vice Governor at mga miyembro ng Regional Legislative Assembly ang ibinuboto ng mga residente. Sa 2025, ang ating iboboto ay mga miyembro ng Bangsamoro Parliament o mga MP. Ilang MP ang maaari kong iboto? Pwede kang bumoto ng isang parliamentary party member, isa mula sa iyong distrito at representative kung mayroon kang kinabibilangang sektor. Galing nga! Sana maraming Bangsamoro ang makilahok sa first Bangsamoro parliamentary election sa 2025. Halalang Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat ng Bangsamoro constituents na sa taong 2025 ay gaganapin ang first ever Bangsamoro parliamentary elections kasabay ng eleksyon sa buong bansa. Ito ang kauna-unahang regular elections simula ng naipatayo ang BARM, ang Bangsamoro Government. Sa pamamagitan ng Bangsamoro Electoral Code na naisabatas ng ating mga masisipag na members ng BTA Parliament, mabibigyang direksyon at proseso ang pamamaraan ng pagboto sa ating rehiyon sa 2025. Mahalaga para sa ating mga mamayang Bangsamoro, lalo na sa mga susunod na henerasyon, na maging maalam sa mga pagbabago ng eleksyon sa 2025, lalo pat ang uri ng pagboto sa BARM ay magbibigay daan sa ordinaryong Bangsamoro na mabigyan at mas mapalakas pa ang kanilang boses na ipaglaban ang kanilang karapatan sa kung anumang sektor at grupo sila nabibilang. Kaya't panawagan ko sa lahat na alamin, makisali at bigyang importansya ang mga diskurso patungkol sa eleksyon sa 2025. Aralin at tindihin ang Bangsamoro Electoral Code. Ang ating mga boto ang magiging daan upang may pagpatuloy ang ating
pinagpagurang makamit at sinimulan. Nasa inyong mga desisyon at sa mga boto ang magiging tulay sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating pinagpalang Bangsamoro Region. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan po mga Kabangsamoro, no? At syempre mga Kabangsamoro, magko-commercial break muna tayo at ako'y magbabalik makalipas ang ilang sandali. Let's all welcome to deliver his message, our visitor from our neighbor municipality province, from Maguindanao del Norte, Governor Abdul Rauf Makakwa. Palakpakan po natin. Maaari mo pang mag-upo na. Bismillahirrahmanirrahim. First, to Honorable Governor Dr. Mamintal Adjong Jr., the Honorable Vice Governor Maguindanao Lanao del Sur, the Mayor Host, Honorable Attorney Dimnatang Pansar, and the Vice Vice Mayor, all mayors in Lanao del Sur who are present today, my colleague and my companion in coming here, the mayors of Maguindanao del Norte, please stand please for recognition. Okay. And other kasama namin yung mga former mayor din ng Barira, Boldon, nandito rin sila. At saka yung kaisa-isang vice mayor ng Datubla na si Bayrayda, nandito rin po. At saka yung mayor at saka vice mayor, the widows, mayor and vice mayor. Nandito sila ngayon. Nabigyan ako ng parang lesson kung sakaling pupunta ka dito, di kaya kung sakaling mag-upo ka, dito ka mag-upo sa tabi ng microphone kasi every time nakikita doon sa nakikita doon sa sa video, sa screen. Sa lahat po na nandito ngayon, all the line agencies and also the member of the Philippine government who are here, the cooperative deputy minister, deputy director who are here also. Sa lahat-lahat po, including the security sectors, nandito rin po sila ngayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning sa inyong lahat. Oras po natin ngayon is 11:37. Expect na matapos ito mga 2 o'clock siguro, ha? So, ang totoo, we cannot really represent the Chief Minister.
But my presence now is only to abide this instruction that sabihin ko daw kay Mayor at saka kay Governor na hindi siya makapunta because of some very, very urgent meeting that he was to address. Actually, even without representing Chief Minister, I have to come. Why? Number one, ito, municipal hall na ito, kami ang pumipirma ng contract niya nung ibigay ito. Number two, alam niyo, 7 ang mayor dito na bayang, mga kadugo ko, nandito sila lahat. Please, stand please, yung mga 7 na mayor na pwedeng ipakilala ko na mga ano ko, yung bayang, nandoon, ito, at saka yung Tambaran, 7 sila nandito ngayon. So I have to come because aside from governance relation, yung blood relation nandoon. So, medyo problematic din konti yung pagsasalita because language barrier is talagang napakahirap. Mahirap naman na magtagalog kasi ako, ingat din ako sa Tagalog eh. Kasi meron akong nababasa diyan, mas lalo na yung nasa social media, na kung magtagalog, meron daw nangyari diyan na yung isa bumili ng lansunis. Pagkatapos, sabi ng nagbibinta ng napakatamis ito. So, sabi ng bumibili, pwede bang halimbawa? So, mahirap yun kasi Tagalog, hindi mo maintindihan eh. Hindi mo maintindihan. Imbis kasi sample ang sample. Pwede bang sample? Pagkatapos ang nasabi, pwede bang halimbawa? So mahirap talaga ang Tagalog na gagamitin natin sa pananalita. Meron din naman akong nakikita diyan na kaya nga daw yung mga Amerikano mayaman sila kasi kada nagpe-pray English, akala ng may kapal, Amerikano rin ang nagpe-pray. So yung biyaya nandun sa Amerikano. Yung mga Arabo, kung magpe-pray, Arabic, pagkatapos ang intindi ng Diyos, ang nagpe-pray lang, yung mga Arabo, kaya nga yung lahat ng biyaya nandun sa mga Arabo. So anong pwede nating gamitin na pwedeng maintindihan ng Diyos na tayo pa lang nagpe-pray ng mga Bangsamoro? Yun ang kailangan natin gawin. So we have to practice also to resolve this language barrier natin para tayo na hindi na natin isali ang Diyos. Kasi Diyos lahat ng language maintindihan. Pero tayo kailangan natin na i-address din natin kung paano tayo magkakaintindihan. So, yung pangarap na lahat ng munisipyo is magkaroon ng municipal hall na kagaya nito. Sabi ni PBBM, ang pangarap ninyo, pangarap din namin. So, ang ibig sabihin, kung nangangarap kayo, pangarap din namin na magkaroon kayo. It's not bad in dreaming, pero kailangan naman, kung nag-dream kayo, paminsan-minsan, maggising naman kayo kasi hindi naman pwedeng dream lang na hindi gumising. So meaning to say, you have to plan, you have to dream, but you have to work. Kasi hindi naman magkatrabaho yung taong nakatulog. So mag-dream, pero magtrabaho during the time na gising ka. Hindi naman, mayroon namang istorya na mayroon daw tumulog, pagkagising, may 1 million sa, tinanong siya, kung
tutulog ka, magising ka, meron kang 1 million dyan. Anong gagawin mo? Sabi ng mga ibang tribo, gagawing negosyo, idipisito sa bangko, pagkatapos i-invest. Pero merong isang tribo sa atin, hindi ko lang sasabihin, ha? Hindi ko lang sasabihin. Kung meron kang 1 million, kung pagising ka, meron kang 1 million, anong gagawin mo? Tulog uli, kasi nandun na yan. Wala nang negosyo, kahit tulog mo lang, pagkatapos additional 1 million na. Huwag kang maniwala doon, hindi mangyayari yung ganon. Meaning to say, kailangan mangarap, mag-dream, paggising, magtrabaho para makamtam natin kung ano ang nararapat na mangyari sa atin. Ang akin naman, ang nangyayari sa akin, bakit nagiging governor na hindi man lang nakapag-eleksyon? So, actually ako, nanggaling ako sa Minister of Environment and Natural Resources, nanggaling ako sa MPW, na-supervise ko yung MPW by 6 months. Ako nag-supervise, nagiging supervisor pa ako na MOH, kasi tinakover namin yung MOH noon, hanggang pumunta sa Executive Secretary, hanggang napunta sa Senior Minister. Pagkatapos sabi ni Chief Minister, pwede bang silip-silipin mo naman yung level ng Governor? Sabi ko, kung magkasundo kayo ni Presidente, sige. So ito na yung nangyari, sinilip-silip ko na yung pagka-Governor. So ang nagsilip ko na sa Governor, kasi there was a time na we were together with Bumbil Adyong. Nasa LPP kami, League of Provincial Governor. Ang maganda sa Governor, lahat ng tao doon guwapo. Guwapo. Problema lang yung mga guwapo na may puti ang buhok. Ako puti rin, pero alam kong ginagawa ko para umitim. Ito yung sitwasyon. Pero kahit gaano kagwapo doon sa Governor, kung matanda ka, wala ka ng silbi. Except, yung mission mo to give service to your constituents. Yun lang ang naiwan sa mga Governor. Yung mga ibang activity, wala na, wag kayong maniwala na meron pang mga extra activities yan. Wala na, kahit matatanda na eh. Pero service to the people, nandyan sa puso ng lahat ng mga Governor. Kasama na ako doon, sa ganun, So, ito yung situation natin ngayon. So, lahat ng pwedeng i-deliver ni Chief Minister, yun ang i-deliver ni Nagib Sinarim, because he is really the authentic person to say all those yung sinabi niya na mga plano ni Chief Minister, plano ng BARM, tungkol sa lahat ng mga probinsya natin at saka yung mga munisipyo natin. Yun na yun. So sana tuloy natin yon. What is important is tayo, magkakaisa tayo. Tayo, talagang gagampanan natin yung lahat ng pwedeng gagampanan, particularly that we are now in campaigning on moral governance. Moral governance, ito na lang ang pagbabago natin. Kailangan natin gawin yung moral governance nito. Governance, in my own simple interpretation, is not only getting money from the copper. Corruption, because in this moral governance, kailangan masawata yung corruption na sinasabi. Yung corruption is not only getting money from the copper of the government. Hindi lang yun. Kahit sa pag-uopisina,
kailangan yung moral governance nandun. If ang tinakda ng batas, civil service is 8 o'clock, kailangan 8 o'clock ka nandun ka sa opisina. That is a purely moral governance, start of moral governance. Hindi pwedeng 8 o'clock, nagiging late o'clock. Masama yun. Hindi na yun moral governance kung nagiging late o'clock yung 8 o'clock mo. So, kailangan mag-start tayo doon sa sinasabing moral governance, only simple thing, doon lang sa pag-uopisina. Kung hindi natin kaya yun, I don't think na makaya natin yung the real issue in eliminating graft and corruption or continue natin yung moral governance na sinasabi. So ngayon, patapos na rin ako kasi hindi naman totoo yung sinasabay kong alas 12. Patapos na rin, ang akin lang, kung sino man ang nakamamasid sa pagsasalita ko ng Tagalog, kung merong pagkakamali gaya ng sinabi ko, please notify me para ma-change ko yun, para mapalitan. In order to check me or to correct me, ibigay ko sa inyong number ko para direct na makontak ninyo ako. So, ito yung number. 0917-1602-230. Kung meron akong pagkakamali, please, wag mo na naman ninyo ako i-Facebook pa na ikaw mali ka doon, mali ka. Magano ka na lang, mag-direct na lang kayo mag-comment para I can correctly sa lahat ng pagkakamali sa even in grammar, in Tagalog, or yung mga point na sinasabi kung sakaling may pagkakamali, please, do text me na, sir, with all due respect, masama yung sinabi mo kaya hindi ko naintindihan. Sige, okay na lang. Basta importante, nagkakantindihan sa text. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan, tayo pa magbabalik mga kabangsamoro sa puntong ito, ano? At syempre, kami po ay nagpapasalamat, ano? Maraming salamat sa ating mga active viewers at nanonood ngayong hapon, mga kabangsamoro. Isa pong mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat, ano? Binabati namin mga kabangsamoro, shout out sa lahat ng ating mga viewers, ano, sa mga sulok ng mundo. Dito pa dyan sa bansang Pilipinas, sa Bangsamoro, ano, sa lugar ng Bangsamoro at sa ibang bansa ay kami po ay nagpapabot ng maraming salamat. Siyempre mga kabangsamoro, abangan nyo pa rin ang ating programa bukas, ano? Sa ngalan ng BMN CEO sa pamuno ni Sir Tuwalid Alfonso, Executive Director Mampay Diaz Manudi Ahmad at ang ating mga kagapay sa technical control, Sir Hasanuddin Singko at Ustad Mohamedin Gumaga Sulaiman. At syempre kay Ma'am Sahara Saban at Ma'am Hasna Bacol, ang ating BMN researcher. Ako pa rin po ang inyong host ngayong araw ng Martes, ang inyong Kabangsamoro Ka Network, si Datomin Neskak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaunlaran sa Bangsamoro. Tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob at labas ng rehiyon ng Bangsamoro. Magbibigay kaalaman sa mga isinusulong, ginagawa at nagawang kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes sa official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN at kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro.